Second, siya nag-canonize kay St. Faustina, siya nag-beatify kay St. Faustina. Namatay siya, Feast of Mercy, April 2, diba, 2005? After the Feast of Mercy Mass. Ano yan eh? First Saturday, para sa Blessed Mother yun, diba? And 7 o'clock Mass, para sa Divine Mercy, gabi na. After the blessing the people, he closed his eyes and he died peacefully. That was the Pope. Kaya diretso sa langit siya because when he died, when we go to confession and receive Holy Communion on the Feast of Mercy, ang pangako ni Lord dyan ay complete pardon of sins and punishment. Kung dadaan ka sa purgatorio, wala yun. Kumbaga sa computer, finormat na, binura lahat ng kasalanan natin, pati may parusa. Hindi na corrupted yung file. Kompleto, bago-bago. Ganun yung kaluluwa natin. So now, dahil mahirap mag-confession, pag Feast of Mercy, you can go to confession even a few days before, provided you don't have a mortal sin. Then you do one work of mercy, yung isang tawag gawa, during Saturday or during that Sunday. So it is always celebrated every first Sunday after Easter. Primer Domingo, this first day after Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección is Easter Sunday in Spanish. Okay? So before that Feast of Mercy, may preparation dyan. May novena. So it begins on Good Friday, Viernes Santo, di ba? So may novena dyan. So ito yung novena, first day of the novena for all sinners. Second day for the priest. Pagdasal natin mga pare, tsaka mga madre. No? Kasi inaatake. Ngayon, pag may ginagawa kalokohan yung pare, yung madre, huwag natin sila ikokonte, huwag natin imimidya. Kung tinakpang ko yung kalokohan ng isang pare sa Mandaluyong, kumapag right after 1996. Okay. Sila yung mga star players, yung mga pastor, lahat yan. Kaya, kumbaga sa basketball team, sila ang star players. Okay? So, nung ginagawa natin, tayong guardia, tayo nagbibigay ng screen. We assisted. We give the best shot, the best pass. Kasi sila inatasan ni Lord ng silbi. Sila ang tinitira ng Diablo. Sila ang target, sila ang star player. Diba? Pag star player ka, ikaw unang binaba dyan, diba? Sa spiritual world, ganyan. Kung sila yung mga religyoso, silang tinitira. Si St. Faustina, by the way, had a personal attack, physical attack sa demonyo. Paano mapira ang demonyo sa kanya? Malaking pusa. Hinahagisan siya. Kalmot-kalmot siya. At tinanong niya talaga si Satan. Satan talagang tumira sa kanya. Star player siya. So sabi ni Faustina ganito, why are you doing this to me? Wala mong atraso sa'yo eh. Ato sinagot ni demonyo kay Faustina. You know why? You are snatching souls from my hands. Sabi niya, you are snatching souls. It's a devotion ito. So, ganito ka-importante itong devotion. At bakit? Kasi no, pag alam mo itong devotion na ito, madali makapasok sa langit. Okay? Sinabi ni Lord kay Faustina, either maging parang just judge siya or isang merciful Savior. Pag naging merciful Savior siya, pag namatay tayo, a-appear sa atin, madali tayo makalusot. Anong gagawin natin? Pero may prerequisite doon. Merciful Savior. Lahat ng reliyon, sinasabi si Lord, merciful, di ba? Ito yung Quran. Now, yung merciful Savior, ito ang gagawin. Hindi lang magsasabi, Lord, have mercy, magiging merciful siya. Ang kailangan gawin ito, one is to trust in His mercy. Magtiwala tayo na siya ay hari ng awa. Alam mo, malaking kasalanan mo, kaya-kaya niyang burahin yun. Kaya tagtag ng kaluluwa mo, isama mo na raw lahat ng kasalanan ng mundo, higit pa daw ng awa niya. Ano yung awa? Parang estudyante, grade mo 60, pinasakitan, awa yun. You don't deserve. Sabi nga ni Schuller, Dr. Schuller sa Protestant, love in action to people who do not deserve it. Okay? Love in action. Nasunugan doon yung mga tao, tulungan mo. Hindi ka kawawan na si classmate, nasunugan. Hindi ka naman tumulong. Ang labas mo, hypocrite ka lang. Okay? Hindi lang tumulong. Okay, now, so yun, love in action. Sabi ng Lord, eto, ang ganda yung sinabi niya dito, no? Tingnan nyo. I am love and mercy itself. Sabi niya, no? Let no soul draw near to me. Walang matakot sa kanya. Don't tengas miedo. Don't be afraid. Even though your sins be as scarlet, my mercy is greater than your sins.
and those of the entire world. So, pag may nagbubulong sa inyo, huwag ka na magbalik loob, huwag ka na mag-umpisal. Magpakamatay ka na lang. Wala ka ng pag-asa. Alam mo sino nagbubulong, no? Satan. Satan will tempt you. Pag nag-fall into sin ka, siya magbubulong sa'yo. Huwag ka na magbalik loob, magpakamatay ka na. So remember, pag may nagbulong nun, huwag niyong pakinggan. Okay? Ang sabi ni Lord kay St. Faustina, the greatest miracle takes place. The greatest miracle takes place during confession. Ngayon, pag sa novena ng Divine Mercy, mag-chaplet kayo ng isang may chaplet yan, page 5, 6, basahin niyo yun. Parang rosary yun. Ngayon, may mga pangako yan ha. Ito yung pangako niya na naranasan ko. Sabi niya, wala rin dyan ha. Hindi ko yung kakapusin. Alam niyo bakit? Kasi, ang pangako niya ay, I will anticipate your needs. I will anticipate your needs. Ibig sabihin, yung kailangan mo bukas na yung pala binibigay.